kahulugan ng Christmas sa kanya. Nung bago siya naging anak ng Diyos, saka siya ay naging anak na ng Diyos ngayon. So, hindi pa siya born again, tapos naging born again na siya. Kung ano yung kahulugan ng Christmas sa kanya. Ha? Christmas. Sige. Sinong mauna? Sino matapang? Malapit dito. Christmas. Sige. Sino? Tatawa pa ako? Hindi po. Let's go to princess. Hey. Sino? Sir Rod? Isa-isa na yan. Ate! Ate! Halika dito. Pag ganun yan, no? Pag ganun. Dapat tatawa sa Hindi, nasa iyo pa naman na. Pag ganun na. Ano na tayo ako na? Siguro na muna. Okay, nung bago siya maging Magandang umaga po. born again, ha? Magandang umaga po. Pray po, Panginoon, na tayo po ay nagkasama-sama ulit. Amen. Tayo papurihan. Alalahanin po natin yung kanyang pagsilang. Dahil ito po yung araw ng kaligtasan. Amen. Ulitin ko lang po yung sinabi ko kahapon. Dating po ang Pasko sa akin, hindi ko po kilala ng Panginoon. Ay, panahon na naman po para ala. Yun nga po. Kamalas Nung ang anak. nakilala ko na po si Kristo, unawaan ko na po ang kahulugan ng Pasko ay kaligtasan. Amen. 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 Princess. Ang prinsesa. So, magandang umaga po sa ating lahat. Bali, nung hindi pa po ako born again, parang wala lang po. Basta kakain, yan lang po. Pero po nung, ito, born again na po ako. Ang kahulugan po ng Pasko para sa akin ay yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen. Amen. Next. Natuloy na sa SD mo na po ito. Isa. Sige, ako na. Malakas daw ang loob pag anak na. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating Magandang umaga po. Ako po, siguro, ang kahulugan sa akin yung Pasko. Kasi parang gano'n din kay sis. Parang magluluto pa lang, tapos pagdating ng gabi, ng alas 12, kakain, tapos sama-sama kayong pamilya. Pero nung nakilala ko po talaga ang Diyos, parang naisip ko, sabi ko, kahit walang luto o kahit hindi kayo sama-sama, basta tumawag ka lang sa Panginoon. Amen. Basta tumawag ka lang sa Panginoon. Yan, napakasaya ko po kagabi. Sabi ko, kahit wala dito yung asawa ko. Tapos, tumatawag po ako sa kanya talaga. Masaya po ako kahit wala yung asawa ko. Kasi Amen. nandyan kayo, lagi nakaagapay sa akin. Amen. Hindi, talagang galak na galak na. Diba? Bakit? Wawa ka rin ba? Ay, halito. Wawa daw siya. Hoy, hoy. Wawa daw siya. Magandang umaga po. Merry Christmas po. Wawa ka ba? Merry Christmas po. Nagpupuri po talaga ako sa Diyos. Kabutihan po niya. Mula po nang makilala ko siya. Unang di pa po ako born again, akala ko po ang pagdiriwang ng Pasko ay minsan lamang po sa isang taon. Akala ko po magiging masaya ka na kapag nung bata po nakamulatan ko, may bagong damit, masaya ka na nun dahil may bagong kang damit. Tapos pag may handa, masaya ka na. Ngunit nang naborn again ako, nakilala ko talaga tunay na kahulugan ng Pasko. Na hindi lang pala dapat tuwing Pasko lang tayo masaya. Kasi Amen. araw-araw, kung aalalahanin natin kung bakit may Pasko, ito po siya yung meaning po ng Pasko ay kung bakit ang pangako ng Diyos ay kaligtasan. Amen po. Amen. At yung A po ay
kung paano po niyang inalay ang kanyang buhay. Amen. At yung S po, kung paano po siya nagsakripisyo para po sa atin. Amen. At yung K po, kung paano po siya nagkaloob sa atin. Amen po ba? Ng Amen. buhay na walang hanggan. Amen. At yung O po, yung obligasyon po. Ano po yung obligasyon ni Jesus Christ nung siya po ay nagkatawang tao? Yun po ay ipahayag ang kaligtasan. Yun po ay ang ipahayag ang salita ng Ama nating nasa langit. Amen. Kaya napakabuti po ng Diyos dahil ngayon ko po naunawaan ang kahulugan po ng Pasko sa buhay po ng bawat isa sa atin. Na kahit wala po tayong bagong damit, kahit wala po tayong handa, kagabi nga po, napakasarap po ng sharing time po namin ni biyanan ko. At yun nga po, naibalik po namin yung dati po ng pagka-aktibo. Amen. Amen. Bagamat nga po na hindi po kami ganong nagsalo-salo, ngunit ang napagsaluhan po namin ay Word of God po. Kaya Amen. napakasaya Amen. po talaga. Nandun po na bumalik po kayo ka ng yung dati po ng pagka-aktibo at yun nga po yung sinasaliwa ko sa kanya na sabi niya, anak ka na, masaya na ako na kayong magkakapatid ay mga Diyos. Hindi Amen. naman ako nakakalimot, ngunit sinabi ko sa kanya, opo nga, pero ang bilin din po ng Diyos ay wag po kayong makaligta na dumalo sa pagpupunta. Kaya Amen. yun po sana yung pray ko na tumanim kay nanay. Kay Amen. Na, tapos kanina nga po, nung niregaluhan nga po siya ng isang bilas ko ng sandal. Kaya kanirigaluhan niya na kasi wala po siyang nilalakad. Lagi lang po siya bahay. Yan po ay pangsamba ninyo. Kaya yun po, sabi nga po niya, sana nga kanya kayong mga anak ay magtuloy-tuloy ka na. Sapagkat nagagalak ako na at mayroon akong kapanatagan na nandyan kayo. Kaya napakabuti po ng Diyos sa buhay ko. Mula po na makilala ko po siya talaga. Na bagamat po, sabi po nila na mamayad daw po ako. Ngunit ganun lang po kataba yung puso ko sa aking Amen. pananalig sa Diyos. Amen. Dahil nandun po yung kapanatagan ko, lalo po sa pamilya ko, sa asawa ko, bagamat kahit malayo siya, nandun po talaga yung pagbabago, yung kapanatagan po na dati magulo, ngayon po talaga nandun na po yung kapayapaan. Napakabuti po talaga ng Diyos. At yun po yung diwang ng Pasko sa akin na araw-araw po Pasko sa akin sapagkat lagi kong iniisip na ang Diyos na dakila na nagbigay sa akin ng buhay, nag-alay at nagsakripisyo ay mabuti sa lahat. Amen. 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 Thanks. Merry Christmas. Nung di po pa ako born again, parang aralang po sa akin. Di po ako, kung sinabi nga po ng pastora, di po ako magpagdasal. Pero kapagdasal na ako, ay ang kahulugan po ng Christmas sa akin, kahit po malungkot, pero ano pa rin po kasiyahan kasi po sama-sama po kami doon sa amin. Kahit wala po ano pa rin po sila. Ang tissue. Masaya po kami dahil sama-sama kami magkakapatid. Gagabay sa amin sa pamumuhay, nakakayaan. Talaga siya malaki po talaga magbabago sa akin. Naging born na din po. Amen. Ngayon po, hindi po ako nagkakayalag dito. Amen. Praise the Lord, ngayon may isang buwan na po na rin. Purihin ko talaga si Lord. Amen. Nahihiya ako dati, ngayon parang malakas na loob. Amen. Kaya, purihin ko talaga. Hallelujah. Amen. Brother. Amen.
po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ako lang po ay una po Juan. Tears of joy. Sa Diyos. Yan ang tears of joy talaga. Ako po ay maray akong bisyo po sa aking sarili. Noong po ay bata po ako na maray po ang ginagawang kasalanan po. Hinihingi po ako sa Panginoon ng tawad. Lahat po kasi sa amin po kanino, ngayon po humingi po ng tawad. Pero ngayon po, ngayon ang pong taon na to, na sinasabi po sa Panginoon na Lord, patuwali po ako sa mga ginawa ko kasalanan Amen. na nakita niya po na ganun pa akong tao na madamdamin po na kwan na sarili ko po. Pero ngayon po, bigyan po ako ng tatag ng Panginoon po sa aking sarili Amen. na pinapatuloy ko po na para po patawarin po na ako. Amen. At yun po ginagawa ko po sa aking sarili. At kung Pasko na to, masaya po ako at natin nakilala ko kayo. Amen. Amen. Po tayo lahat. Tayo po ang ito po kumahalan na para po tayo magsaya po. Amen. Ito po, maraming kapiyot po sa ating lahat. Amen. Wala yung mga kabataan. Nawala. Biglang nawala. Wala na? Dr. Emma po. Dyan pa sa gawin. Okay. So, ayan. Wala na. Ayan po, Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas po. Ang kaulagan po sa akin ng Pasko ay parang hindi lang isang araw ang Pasko. Simula nung naging born again ako, gusto ko araw-araw Pasko. Amen. Kasi yun ang naranasan ko araw-araw Pasko. Araw-araw. Pagamat nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Ayan ay, iyakan talaga. Naiiyak ako kasi kaninang umaga pinaiyak na naman ako. Talagang ganun siguro ang buhay. Pero salamat sa Diyos kasi lagi lang pinapaano yung gusto ko. Yung dibdib ko yung kasi hindi katulad noon nung hindi pa ako born again ay talagang nagagalit ako kaagad. Ngayong born again na ako, pinapahinahon ako ni God. Amen. Bagamat hindi tayo perfecto, minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Yun, minsan doon tayo nag-upisa kaya nag-aaway-away, di ba? Kaya, napakabuti talaga ni God. Kaya iba talaga ang nagagawa ng pagka-born again. Amen. Sabi niya sa akin ng kapatid ko kahapon, di mabait ka na. Sabi niya sa akin kahapon, bakit naman? Sabi ko, kasi born again ka na. Ay, hindi naman gaano mabait. Sabi ko, hindi pa lang. Kasi gano'n ang, yung mga pamilya ko sa Bisaya ay, ang pagkakaalam nila kasi sa born again ay mabait. Pero talagang totoo, di ba? Amen. Born again, mabait. Amen. Nagbabago ang buhay. Bagamat ay nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi naman tayo perfecto, di ba? Kaya brother, yung nung bago ka umalis ay sabi ko ay mag-i-improve. Nag-improve naman ako konti. Pero pataas ng pataas yun. Amen. Amen. Kaya lang po, Merry Christmas po sa ating Merry lahat. Christmas. Sino pa? Dalawa. Kapanak ng Diyos, malakas ako. Lahat naman yan, wala namang pera dyan. Pag-load, go lang ng go. Wala example dyan. Tapos kayo dito, nag-ulit kayo. Kayo ulit. Magandang umaga po. Merry Christmas po.
naman ako masabi na sabi na nila. Para sa akin po ay ang araw ko ng Pasko ay mas lalo pong naging masaya. Amen. Noon po nung Pasko po nun ay mas masaya po nung Pasko rin. Pero ngayon po mas masaya kahit na hindi po kami mag-asawa. Sabi po, andyan naman po si Lord para kasama ko. Amen. Amen. Wawa ka ba, be? Huwag mo Marami po talagang pagkaiba nung naging born again ako. Amen. Hindi ko na po maisa-isa, pero basta po alam naman na po ni Lord yun. Amen. Ang hinahanap ko po talaga na makabilang po ako sa kaharian ng Diyos. Amen. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat po ngayon. Ba't si Manong Santos ala pala? Manong, ikaw na! Ay, sa din sa ikaw. Merry Christmas po sa ating lahat. Ang papasalamat po ako dahil nandito ako ngayon. Amen. Kung aking Pasko ay masaya. Kahit po hindi kami magkakasama magkakasama. Masaya po po meron. Amen. 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 Oh, kayo ulit dalawa dyan. Lumipat kayo. Walang exempted eh. Merry Christmas po. Pasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kabutihan na binibigay sa akin yung Heart. Amen. Kahapon nga si Heart, buti ko siyang nasagasaan sa tapat namin. Ayun. So sabi ko, paano na kaya ito magpa-hospital pa ako ng anak. Hindi ko nagawang magalit. Hindi. Sabi ko, salamat Panginoon at naligtas mo. Amen. Amen. Kaya sabi ko nga, talagang ang pagpapala at saka yung karanasan ko sa Panginoon ay patuloy na ibinibigay sa aming buhay. Noon hindi pa ako napupunta dito na dati sa kung saan na rin ako nasabi. Sabi ko sa sarili ko, napunta na ako sa Methodist ng ilang buwan, pero matagal ako sa Calvary. Kaya kasama ko pa sila, Pastor Murat, sa mga anak niya noon. Sama-sama kami doon, nag-fellowship kami, nagkaka-teach prayer kami, ganun. Tapos, nung napunta ako sa Methodist, kasi talaga noon, nagpapaaral ako ng anak, talagang importante sa akin yung pera. Talagang, doon ako talaga, kahit linggo, nagtitinda ako. Parang wala na akong pahinga sa paghahanap dahil may estudyante nga ako. Ngayon, isang linggo, tumating ako sa amin, narinig ko yung mga Methodist sa tapat namin. Nagpupuri sila, nakapaapa ako, nagsasampay ako sa bakod namin. Para talagang hinatak ako ng Panginoon na makishare sa kanila. Ganun. Tapos sandali kong ako, kukunin ko lang yung chinelas ko. Sabi ko, so yung parang sarap ko silang pinapakinggan na nagkakantahan. Parang nasasabi ka ako ganun sa presensya ng Panginoon. Kaya na ganyan, dumating naman yung time na naging kon sila, naging pamunuan. Nakuha akong tresurera nila, kaya nagtagal kami ng ilang buwan. Ay ngayon, sa Emma naman, patuloy din na pagsasama nila kaya Pastor Murat dito nga. Ngayon, dumating ang time na napuwag kami. Ilan na lang kami nung nagsisimba. Tapos yung pastor namin, hindi na umaattend kami na lang. Bali 5 na lang kami. Paunti na kami ng paunti. Diyos ko, paano na ito? Sabi ko, umuunti na kami. Pag nananalangin ako sa Panginoon na, paano na to? Diyos ko, paunti na kami. Paano na kaya ako? Parang nahihiya na akong bumalik sa Calvary dahil alam na nilang Methodist na. Parang na ganyan, naisip ko, ay Diyos ko, ako paano na ito? Parang naman na akong isang tupang ligaw na walang sariling pastor. Paano na to? Maglilinggo na naman. Sabi ko, sana kaya ako? Ngayon, nung Sabado ng tanghali, pinuntahan ko yung aming presidente. Sabi ko sa kanya, at magkumpare nga kami,
Ay, paano na to pare? Sabi ko, ay sasama na lang ko ka na, Eman. Bahala ka kumari at dinamit tayo. Pinupuntahan ng pastor natin. Nagkagalit na rin siya. Ala na siya. Hindi na siya akin na kami sinikot. Ay, hirap naman ako ng ganito. Ngayon, nung maglilinggo ng hapon, Sabado ng hapon, punta ako na pastor. Sabi ko, nahiya pa ako magsabi. Ay, pastor, sasama na ako sa inyo. Talagang hindi na kami kako inatudan ng aming pastor. Sabi ko, kaya yun. Ngayon na-born again na ako, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagpapala niya sa aming buhay, dala ng kahirapan, ganun. Pero ang gaan talaga ng pakiramdam ko. Amen. Wala nang na-born again ako talaga. Ang gaan-gaan, kahit marami kang problema ang dumaan sa aming buhay, kaya ko nang mag-share sa aking mga kapatid, Amen. sa mga kakilala ko, ganun. Para nakikipagtalo ako, talagang sinasabi ko na ako'y isang anak na ng Diyos. Amen. Paborito na niya akong anak. At Amen. Amen. Sabi ko nga. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang siguro talagang dito na kami talaga maglilingkod sa Kanya. Ganun. Amen. Kasama ko yung mga anak ko. Bagamat si Eman ay mahiyain, ay talagang ganang nagalang ako talaga sa Panginoon dahil sa binigay niya sa aming kaginhawaan sa buhay, kapanatagan, at saka natanggal sa akin yung galit ng galit. Ayan, natanggal sa akin yun. Kaya sabi ko nga, salamat Panginoon at binago mo ako. Kahit unti-unti, binabago mo yung aming buhay. Amen. Kaya, Magpapuri ako sa salamat. Amen. Sino pa? Yung bisita po natin. Kita. Si Pen. Ano lang, be? Go! Ate ni Pastora yan. Kapatid pala niya. Halika na. Kahulugan ng Pasko. Kahulugan lang ng Pasko to. Anong kahulugan ng Pasko? Amen. Merry Christmas. Ang Pasko sa akin ng Pasko nung wala pa ako sa Panginoon, parang kung mano po ninang mano po ninang parang balibala. Pagawin ko ano lang, ayos lang. Pero nung nakatanggap ako sa Panginoon, ang kahulugan sa akin yung pagmamahalan, pagmamahal sa kapwa. Amen. Eh! Amen. Oh, yung ano. Eh. May nagtatago. May nagtatago. May nagtatago. May nagtatago, sabi ko. Ah, hindi ka na. May nagtatago, sabi ko. Pass down. Yun, sa lunes na lang. Sa Lunes. So, yun nga po, no? So ngayon ay nakita natin kung ano yung kahulugan ng Pasko talaga sa buhay natin. Kasi kaya kung na ito, kahapon pa, ito ng Lord. Kasi nga, minsan makita mo sa bahay, kung may mag-text sa'yo, ang nakalagay doon, Merry Xmas. So ano ibig sabihin ng ex? Ex-boyfriend, ex-wife, ex-husband, parang gano'n, no? Sabi niya mga lumipas na. Lumipas na, lumana, parang hindi na yan, no? So yun naman, kaya parang inaano na natin sa puso natin, sa isip, na yung Pasko ay hindi na ganun katindi yung dating sa atin, no? Lalo na pag walang mga material na bagay, so parang ang Pasko sa atin ay malungkot, no? Hindi na natin wala, dahil walang panghanda. Hindi na natin mag-big-big. Walang bagong dami. Walang katindi, no? Pero ngayon, nung makilala natin ang Panginoon, nung naging born na tayo, naging maganda yung buhay natin ay naging makulay. Amen. Naging makulay. Kaya, yung kahulugan ng Pasko, sabi nga niya, si Jesus Christ ay sinilang nagkatawang tao. Tama po? So, iniwan niya ang langit. Iniwan niya yung trono na maganda. Ginto yun, ha?
nandun lahat yung mga mamahaling walang katumbas talaga. Pero iniwan niya para sa atin. Kung mahal niya tayo, nung nagsakripisyo siya, kasama yung sakripisyo doon. Sabi nga ni Junior kahapon, sabi sinilang si Jesus Christ, Sabsaban. sabsaban. Ano yung sabsaban? Mabawang lugar. Ha? Dayami, Kulungan. kulungan ng mga hayop. So pag kulungan ng hayop, anong amukin? Mabaho. No, mapanghi, maraming bakterya doon. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, at sakripisyo siya para sa atin. Ha? So inibig niya tayo, minahal niya tayo. Dahil kasi nga, kung hindi niya gawin yun, so pinakita niya ron, tayo yun. Tayo yun, ha? Tayo maruming, makasalanan, pangit. Ha? Pangit ang ugali, pangit ang mukha, lahat pangit. Grabe naman yan. Pero, dahil nga, mahal tayo ng Diyos, tapos, tinanggap natin siya, pinapasok natin sa buhay natin. So lahat, nabago. No? So, pinaganda niya lahat sa atin. Amen. Ilan Amen. yun, binigyan niya tayo ng pag-asa. No? Sa mga kasalanan natin, pinatawad niya tayo. Inibig niya tayo. At may bonus, nagkaroon pa tayo ng buhay na wala. Hanggang. Amen. Yun yung tunay na kahulugan ng kaya kahit wala kang bagong damit, yung Pasko, masaya dahil kasama mo si Diyos. Amen. Nung sumunod nga kami sa Panginoon, wala kami talagang bagong damit. Ang mga damit namin, puro pahingi. Gas na ang puwit. Patahiin na lang namin. Sapatos, patahiin na lang. Pero okay lang. May makita lang. Sinusuot ko yun. Pero konti lang mula sa... No? So, tuwan-tuwa naman yung nagbigay. Kasi ako tuwan-tuwa. Oh, para hindi na makaya. Wala kang break. So, nakita yun ng Diyos. Kaya pag kami nagbigay sa akin, kahit na sa kanya, ang pangit, yung ano niya, pag binigay niya sa akin, so tuwan-tuwa ako kasi binigyan ako. Oh. Nung tinanggap ko yung mga pangit na yon, kasi pag sinuot ko naman, gaganda yun eh. Kasi pugi lang yun. So ngayon, nakita ng Diyos yung sakripisyo, yung pagtitiis mo dahil gusto mo kasi mapaglingkuran kahit ganun yung palalagay. So unti-unti, binabago yung Diyos. Sabi niya, dahil gusto mo magsuot ka kahit iba Sa bahay, pinapalis ang sapatos. Ay, alisin. maganda. Diba? So ganun yung, Tate. kaya nakita yun ng Butas Diyos yung pagtitiis Tapos natin. ang medyas. Hindi naman puro pagtitiis natin. Si Jesus Christ nga, di ba? No. Siya, ilang taon na nakipamayan siya, 3 taon. No? Bukod doon, sanggol siya, tapos nagkaisip hanggang sa siya ay magbahagi ng kaligtasan. So nagtiis siya hanggang sa cross, hanggang sa kamatayan. Diba? So para lamang sa atin. Sabi nga niya, kahit Diyos siya, inilubad niya ang kanyang pagka-Diyos. No? Inilubad niya. Dahil mahal niya tayo, gusto niya magkaroon tayo ng buhay na wala. Yun ay matatagpuan doon sa aklat ng Matthew, yung pagkasilang ng Jesus Christ, sa Marcos, sa Lucas. So makita natin doon kung anong kalagayan ng pagkasilang niya, yung kalalagayan ng kanyang pinagsilangan. Kahit yung kanyang pinagsilangang lugar, abang-abang yung Bethlehem. Pinakahamak sa lahat ng bayan ng Buda. No? So, kaya titingnan po natin, sino yung pinipili ng Diyos? Sino yung inuuna niya? Yung mga mahirap. Yung mga inaamin sa sarili na mahirap ako, wala akong magawa, makasalanan ako. Yun yung pinipili ng Diyos. Isa dun sa mga taong nagsasabing mayaman siya, mabuti siya. Yun, hindi yung pupuntahan ng Diyos.
Amen. Kasi hindi siya tinatanggap ko. Diba? Dapat saan siya pumunta? Sa Jerusalem, di ba? Dahil maganda ang mga kalalagayan ng mga bahay niya. Pero ang pinuntahan niya yung hamak na lugar. Amen. Sinipili ng Diyos. Diba? Si Herodes, unang pinaalam sa kanya, yung mga pantas. Diba? Na sinilang na ang hari. Tinanggap pa niya? Hindi. Pinagplanuhan pa niya na. Matulad din natin, di ba? Pag nakikita nila tayo enjoy, naglalakad, dahil meron tayong kagalangan sa puso, dahil tayo born again na, so ang tingin sa atin. Na. Kaya sabi nga, di ba? Sabi nga sa inyo, okay lang yun, tanggapin nyo. Kasi bandang muli sila, ganun na rin. Pag naging born again sila, ganun na rin sila. Kaya nga yung mga naging born again, sabi nga ni Pablo, hindi baling ikaw ay maging baliw kay Kristo. Hindi baling sabihin ikaw ay nababaliw kung kay Kristo. Isa naman nababaliw na hindi naman kay Kristo. Diba? Amen. Kaya masarap. Uy, baliw na yan dahil kay Kristo. Masarap pakinggan. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Oh, nabaliw ng lalo. So, pag sila na, dahil nakita na nila sa buhay natin, ay oo, totoo nga. Sila na mismo. Nakakabaliw ang pagiging born again. Yun yung nagawa nung Pasko sa buhay natin. Malaking bagay. Sabi nga po nyo, malaking bagay ang nagagawa ng Pasko. Ibig, pagkawad, at pag-ibig. Amen? Amen. Ngayon po ang Panginoon sa kapatihan niya. Tinignan nga natin, masurpresa kayo. So, tinitingnan natin dyan kung paano kung paano nyo siset talaga yung Pasko. Kasi minsan may lalapit sa inyo, baka kagabi may lumapit sa inyo. Wala kami pang metsurina, baka pwede ano dyan, o lungkot na lungkot, kumalain, di ba? So ngayon may sisiyang mo dahil wala kami pang metsurina, lalain tayo. Ito yung metsurina na. Okay tayo. Diba? Kasi ang akala lang nga, sabi nga, sabi nga yung Lord, pag Pasko, pumabaha ng alat. Pag Pasko, pera, bagong damit, maraming nanda pagkain. Sabi ni Princess, pagkain. Pag Pasko, pagkain. Pero hindi pala yun. Yung dito, no? Yung dito, sa puso natin masaya. Kahit wala, basta wala. Amen. Dahil si Kristo yun. Pray po ang Panginoon. Amen. Merry Christmas! Bago po sa may kalawa ng power. Parang ganoon din po sa buhay natin. Kung wala si Kristo, wala buhay tayo, wala tayong power. Sabi nga niya dun sa pag-aaralan ni Oliver ni Jamaica, bigyan sa San Jose. From ordinary to extraordinary. Diba? Sabi nga niya dun sa nabasa ko, na tayo ay binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan, authority sa lahat ng tao. Ganun yung nabibigay ko sa akin na parang ginawa ko yung mula sa parang ano tayo dati eh. Ano po bang itsura ng ano yung kulungan yung ano yung nakulong? Yung nakulong. Ano yung nag-ibigay? Tingnan mo yung kulungan. Ano ba? Walang pag-asa. Down na daw siya. Parang walang pagtulungan ng buhay. Dati tayo po gano'n. Nakakulong. Alipin. Pero tayo pinalaya ng Diyos. Nakabagitan ng Diyos. Kaya, sabi nga doon sa Lucas po, sabi ng mga anghel, sa tatlong pantas, sabi niya, meron akong mabuting balita. Meron akong daladalang mabuting balita. Mabuting balita. Meron akong mabuting balita. Sabi niya na magdulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano kasi hindi ko dati
Dati, malupit ka. Diba? Dati alipin ka. Dati walang katiyakan. Dati walang kamugan. Buhay mo. Pero dahil kay Cristo, dahil sa Pasko, nagkaroon po tayo ng pag-asa at malaking kagalakan. At sabi pa niya doon, nung inihula ni Isaiah, sabi niya, sisilang, sabi niya doon, si Emma. Sayas. Siya ay tatawagin niyo, sisilang na Samuel, ay tatawagin niyo, Emmanuel. Ang ibig sabihin ay, kasama Sama natin natin. ng Diyos. Kaya nga Emmanuel, pinangalan ko kay Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Hindi po, dati malayo ang Diyos. Malayo ang Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil sa Pasko, dahil kay Christ, sabi niya, pangako niya, sinabi niya, kasama na natin ang Diyos. Bagaman sabi niya sa hindi tayo perfect. Hindi tayo perfecto. Yung pangalang perfecto lang po. Pero sinabi ng Diyos, kasama natin siya. Ay, kasalanan. Dahil ay, born again. Amen. Kaya napakalaki pong kagalakan talaga, katiyakan na talagang siya yung pinaka, the best of buhay natin. Hindi yung mga bagay sa Bagamat kami ay, sabi ko na pinagpala na kami ng Lord dahil yung mga anak nga namin, pinagpala sila at talagang pinapaligayan nila kami. Minsan, nasa, nasa mall na, dami ng mga nakikita, parang marami kong gustong bilhin, gano'n. Masak na maraming pera, sabi ko. Ito parang isang kumain. Maraming pumunta kami ng kaya yung pupunta sa kaya pupunta sa mga mall dyan. Marami kasi akong gusto, lalo na sa bahay. Marami akong gusto, makita ko, mahilig kasi sa mga mga Display. Kaya nung sabi ni Wayne, pupunta ito magkakapatid sa Salcedo sa mama. Tapos sabi niya ni Wayne, Nanay, maraming ganito doon. Tapos naisip kayo bukasan, punta tayo sa Lucero, makita mo na. Dumunta po kami ng San Jose nga noong 23. Sinama nila ako. 23. Lahat turo. Puno-puno yung sasakyan namin. Kaya, gano'n matindi po yung nagturo-turo ako, ito. Pero nung bata. Parang ano yun. Nay, bilan mo ko nun yan. Gusto ko. Ninervyos na ako. Siya, ako ay laging ano eh, bata. Pangalan. Tapos nung inawag ko ng 10,000, tayo 10,000. Inawag natin ng kulang na 12,000. Kaya gano'n ka, po yun, bless mo po. Dahil sa Panginoon. Pinikilala ko po na ay blessing sa taga ng Lord. Na, wala kayo, tulad na natin, marami kayong mga tayo. Parang hindi yun kayamanan. Ang kayamanan ngayon, nakagayan na born again, naglilingkod sa Kaya, Amen. salamat sa kanya rin. Sabi nga, lagi ko sinasabi noon, nakikita ng Diyos yung mga pagpipis. Amen. Naalala ko lang, abang nandun kami sa Jose, nakita namin yung nag-aral sa amin sa Bella. Tungkol na nag-aaral si Jinjo. Dahil baka namin nagkita. Jin, naalala mo ka kung ano yun. Naalala niya yung si Junior kasi. Ito naman treasurer ni Junior. Treasurer ni Bunso namin. Siya may hawak namin. Yung treasurer. Kasi, ang nakita ko sa kanya, yung parang pinakita ng Lord na siya kasi yung nung nasa Isabela po kami, talagang wala nga kami mga talaga nandun sa paglilingkod nandun yung sacrifice. Yung itlog, sabi nga, yung dalawang itlog, ang dami natin nakakita kami ng 10 katao. Ang ginawa ng video, dahil marami kami tanim, kung siya nagsitaw, tinatad niya yung Chita. tinatad niya yung mga sitaw na yun. Hindi ko yun alam, kung gagano siya, binigyan ng Lord talaga ng ano, yun talaga yung ano niya, kaya pala ganun siya. Ang payless. Kasi, Sahog na lang. Payless ganun sa pala siya. malunggay. Paano siya sa, pinakain niya, Yung payless. paramihin yung- Malunggay, sahog na lang yung payless. Kaya yung Isang payless. sitaw na yun, yung itlog na dalawa, madami. Madami po yun. Kaya naman, pagka wala nang, hindi na, wala nang mukha yung sitaw, tapos ng kamote. Ito yung kamote. Lalagay sa dalawang itlog. Ganun po yung
Yung pelis naman, isang pelis, 10 kami doon. Kaya tuwang-tuwa yung taga-conversion na Gigi. Tapos yung pelis, dadagdagan ng maraming malunggay. Yun po yung buhay namin, yung paglilingkod na. Pero kahit minsan di ako nagreklamo. Hindi kami nagreklamo. Pero alam niyo po, No cubes, kapayat no namin yung cubes. pero pataba Puro papaya. Pinatabakan ng Lord yun. Ang payat ko nun sa conversion, naghanap ko ng maraming vitamins, pang pataba. Pero doon, pinataba kami ng Panginoon. Diba? Tapos, Doon na lang sa mga bata. yung kanin namin, magtitira ng bahaw. May bahaw. Talaga magtitira kahit konting bahaw. Kasi pag yung bahaw na yun, kung yung bigas, isama mo yun, dadami yung bigas. Mahal siya. Ganun po yun. Sabihin po alam mo yun. Yun yung secret doon. Magtitira na ng bahaw, tapos sa labasin. Aasa yung bigas. Yung isang katang, dadami yung magtitira. Ganun po yung karanasan namin sa Panginoon. Sa aming paglilingkod. Nakita lang ng Lord yun. Dahil kahit minsan, wala kami reklamo. Kahit yung mga anak ko, wala silang reklamo. Si Weng noon, isang palda lang yun. Isang palda. Sabi sa'yo eh. Sabi nga, may break Isang na palda lang. niya, isa lang ang couch niya. Yung masabi lang na balik. Lalo din na kaya sa mga Pahilin niya na yun ang isang damit. karabas. Huwag yung ano na. Pala wala na pa. Naging buhay sa paglilingkod. Pero kahit minsan, hindi ko rin sila naringgan na pag ganito naman, nanay, ganito naman kaya ang buhay. Hindi sila naringgan. Kaya, nakaka-bless sa Panginoon kasi ang buhay hindi sa mga material. Nagdito lang nila. Kaya salamat sa Christmas dahil si Kristo. Amen! Amen. Ay, walang hanggan. Amen. Diba? Ay, meron yung mga bagay sa mundo kung wala naman si Kristo. Kaya si Kristo po ang kayamanan natin. Amen. Diba? Uli ng Panginoon. Kaya tayo po mga magulang, mga kapatid, magpatuloy sa Panginoon. Sapagkat sa buhay, siya yung kayamanan, siya yung lahat. Amen. Nasa kanya na lahat. Siya yung kasapatan. Amen. Yun, so ganun na kabuti ang Diyos talaga sa amin. Paborito nila. Ha? Tumawag kay Pastora yung isang kapatid natin sa Kabanatuan. Dahil si Pastor Mark ay mayroong kabiling Kristo. So kami yung pinagtatao doon. Blessing na naman. Pwede raw mag-ano doon ng kahit ano yung tinda mo. So paano namin siya ng 2,000. Siguro kikita ka naman ng weekly, mga 3,000 gano'n. Malaking bagay na. Para yun kasi yung tao. Kaya humahanap kami ngayon ng aming ng makakasama namin doon. Inaano namin kayo sa sa mga biyaya ng Diyos, hindi namin sinasarili. Gusto namin may share din sa inyo. Amen. Amen. Kaya kapag yung buhay natin, iaalay natin sa Diyos, tapos hindi tayo nagreklamo, peace lang tayo, nagiging tayo ng Diyos. No? Dahil alam niya na pwede ka niyang pagkatiwalaan. Kasi kung sa maliit na bagay na binigay niya sa iyo, puro reklamo ka na, wala. Diba? Hindi lalo na kung malaking bagay, hindi mo yung pahalagahan. No? Kaya nakita ng Diyos na sa mga maliliit na bagay na binibigay sa amin, pinahalagahan namin yun. Talagang pinapahalagahan namin. Kaya sabi niya, pwede itong bigyan ng malaking bagay dahil mapagkakatiwalaan. Amen. Amen. Yun yung sekreto, no? Para yung malaking biyaya ng Diyos ay tumami sa atin. Diba? Tama yun sa'yo, Sir Rudy. Kasi binigyan ng Diyos ng ng 5 piso, itinaya mo ng waiting. Eh, kung bigyan ka ng 5,000, baka saan mo lang dalhin yun. Ngayon, hindi na. Hindi na yun. Diba, no? So, pwede na. Dahil hindi na niya ginagamit ito sa mga walang bagay na walang kabuluhan. Diba? Kasi alam natin, doon tayo yaman pag nagtaya tayo ng waiting, dadami. Pero kami hindi magtaya talaga ng waiting. Naman, hindi naman kami pinukulang. Okay? So, purin pa ang Panginoon. Tayo sa ating pusing-singkod. Pusing-singkod. Sinong naawit? Stay amazed lang. Stay amazed content. Wala pa rin kuryente. Tapos, mamaya po invite namin kayo sa bahay, no? Wala pa rin.